Tandaan mo to, Rudy. Dadaan ka muna sa bangkay ng mga kalahi ko bago mo ako tuluyang mapatay. Kahit ang kahuli-hulihang patak ng dugo ng angkan mo ay wawakasan ko. Ang Ilocos Norte ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa Luzon. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Lawag at nakaharap ang lalawigan ng Ilocos Norte sa dagat Luzon sa kanluran at sa kipot ng Luzon sa hilaga. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1981 sa lugar ng Ilocos Norte. Nga pala mga kabaryo, bago tayo magpatuloy sa kwento, gusto ko lang sabihin na baka mapapansin nyo medyo iba ang boses natin ngayon. Medyo dinapuan kasi tayo ngayon ng trangkaso at meron tayong sipon at ubo. Gayunpaman, kailangan natin tong gawin para sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Nakitira muna ang pamilya ni Rudy Boy sa Bigan, sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawang itago na lang natin sa pangalang Bing, dahil sa wala pa itong kakayahang makabukod. Mabait naman at mahal ng mga biyenan ang dalawang anak ni Rudy Boy na nasa 2 at 3 taong gulang. Subalit, iba ang pakikitungo nila kay Rudy Boy. Hindi kasi matanggap ng mga magulang ni Bing na isang kargador lamang ang napangasawa ng kanilang anak. Tiniis na lamang niya ang turing ng mga biyenan. Siya ang nakikisilong kaya siya ang dapat umintindi. Kaya naman, mas nagsipag pa si Rudy Boy sa trabaho upang makapag-ipon para makabukod na rin at siya na ang maging pinuno ng pamilya at boses niya na ang masusunod. Sa bawat araw kasi, pakiramdam niya ay napakaliit ng kanyang pagkatao. Sa katunayan, may nakausap na siya na kaibigan na may binibentang bahay at lupa. Nasa lugar ito ng pagudpod. Subalit, dumating talaga sa punto na susubukin ng panahon ang isang pamilya. Nagkasakit ang kanyang bunsong anak at nangangailangan ng malaking halaga sa ospital. Oh, ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, Bing? May pangbabayad mo bang lecheng pag-ibig na yan sa ospital? Wika ng kanyang ina. Hindi na lamang umimik ang mag-asawa at para sa anak ay napilitan si Rudy Boy na gamitin muna ang naipon na para sana sa paglipat nila sa pagudpod. Pagsusumikap na lang ng maigi si Rudy Boy ayon dito. Gayunpaman, sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ang bata sa sakit at naiuwi na rin makalipas ang ilang araw. Nagkaroon pa ng argumento si Bing at ng kanyang ina dahil pinababayaran pa kay Rudy Boy ang mga nakuhang pagkain mula sa tindahan nito nang dalhin sa ospital. Nag-abot na lang ng pambayad si Rudy Boy upang matigil na ang kanyang biyenan. Habang may inaayos si Rudy Boy sa kanyang motorsiklo, ay biglang lumapit ang biyenan na lalaki. Nagsindi ito ng sigarilyo at nagwika ito ng, "Hay nako, nung ako'y nag-asawa, tumiragad kami sa bahay na pinatayo ko. Nakakahiya kasi. Papasok sa buhay may asawa tapos
Nakikisilong pa sa biyenan? Wika ng biyenan at lumakad na rin ito papalayo. Napakahigpit naman ng pagkakahawak na may panggigigil sa bakal si Rudy Boy dahil sa kanyang narinig. Nagtutunugan na rin ang ngipin niya sa tindi ng nararamdaman. Sa halos araw-araw sa loob ng 3 taon ay palagi na lamang pinariringgan si Rudy Boy ng kanyang biyenang lalaki. Samantala, ang biyenan na babae ay harap-harapan talaga siyang iniinsulto. Upang madagdagan pa ang kita, ay naging matador din si Rudy Boy mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga. At matapos noon ay kargador sa maghapon. Laking pasalamat na lamang sa tangan niyang Bato Omo dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas at tibay upang mapanatili ang kaayusan ng katawan at trabaho. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang antingero si Rudy Boy at may medalyon rin siya ng San Benito. Tanging si Bing lang ang may alam nito. Tubong Negros kasi itong si Rudy Boy at doon niya nakuha ang mutya at ang medalyon. Isa rin sa dahilan kung bakit napadpad ng Maynila si Rudy Boy upang makaiwas na sa sagupaan laban sa mga aswang sa Negros. Pakiramdam niya, hindi magkakaroon ng katahimikan ang buhay niya dahil sa mga nilalang ng dilim. Isa siyang kargador sa malaking tindahan habang kahera naman si Bing dito. Kaya sila nagkita at nagkaibigan. Si Rudy Boy ang uri ng tao na kung may nanaisin ito ay gagawin niya ang lahat upang makamit ito. Tulad na lamang sa pagpapakasal. Pinagsikapan niya talaga iyon ng gusto. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay matutupad na ang pangarap ni Rudy Boy na makapagbukod. Kung maganda lang sana ang turing ng biyenan ni Rudy Boy sa kanya, ay hindi na sana sila lalayo kung bubukod man. Naisakripisyo pa ang kanyang motor para pandagdag na rin sa gastusin. Malapit sa kalsada ang bahay na nilipatan nila. Isang palapag lang ang bahay pero nakaangat ito sa lupa dahil sa haba ng haligi nito at ang silong ay mas mababa pa sa tao. Nakahiwalay ang palikuran at isang tipikal na probinsya ang lugar. May 3 bahay lang na malapit sa kanila. Sa tulong na rin ng dating may-ari ng bahay at lupa, ay nakapagtrabaho agad itong si Rudy sa isang bodega ng bigas bilang kargador. Sa unang araw pa lang, ay sumabak agad si Rudy sa 2 truck ng bigas. Akala ng ibang mga kargador ay nagpapakita lamang ng gilas sa amo itong si Rudy dahil hindi man lang ito nagpakita ng kapaguran. Lingid sa kaalaman nila ay dahil ito sa tangan ng lalaki. Binati pa si Rudy ng amo dahil hindi nagbago ang kilos nito mula umaga hanggang hapon. Napasimangot naman ang mukha ni Emilio, isa sa pinakamatagal na kargador sa bodega, nang makita ang pagbati ng amo nila kay Rudy. Gayunpaman, nagpatuloy ang buhay ni Rudy sa bodega. May mga naging kaibigan na rin siya at isa na rito ay si Emilio. Bukod sa pagiging kargador, ay magaling din umalalay si Rudy sa pagpaparada ng truck. Nagsuwestiyon din si Rudy upang mas mapadali
ang bilang ng mga sako-sakong bigas. At dahil sa mga bagay na iyon, ay mas napabilib pa ang kanilang amo. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, ay namatay ang tagapamahala ng bodega na si Mang Damian dahil sa isang aksidente. Bilang bahagi ng pagrespeto sa katrabaho, ay gabi-gabi silang nakipaglamay kasama ang amo. Isang gabi, habang nagsusugal sila sa lamayan, ay may nasipat na isang matandang lalaki itong si Rudy. Hindi niya maaninag ang muka dahil madilim sa bahaging iyon. Nakatayo lamang ito sa tapat ng bahay na maraming puno. Nasa gilid ng isang puno ang matanda na nakatanaw lamang sa kanila. Nagkunwaring iihi itong si Rudy upang makalapit sa nilalang kaso. Nang papunta na siya sa direksyon ng matanda, ay agad itong nagkubli at hindi na mahagilap ng antingero. Nang dahil doon, ay napatanong si Rudy sa may bahay kung papaano ba nangyari ang aksidente. Wala namang masabing iba ang may bahay, kundi ang ulat lang din ng mga kapulisan na may maaaring nawalan ng kontrol itong si Damian sa kanyang pagmamaneho ng motor. Kaya bigla nitong nakabig ang manibela at dumiretso sa bangin sa may kurbadong daan. Subalit iba ang kutob ni Rudy. Wala namang presensya ng aswang ang matanda kanina. Pero hindi kumbinsido si Rudy na simpleng aksidente lamang ito. Samantala, matapos ang libing ni Damian, ay pinulong sila ng kanilang amo. Laking gulat ni Rudy dahil siya ang ipinalit sa posisyon ni Damian. Wala namang nagpakita ng pagtutol maliban kay Emilio na hindi natuwa. Labis naman ang pasasalamat ni Rudy sa pag-angat ng kanyang posisyon. Hindi na magbubuhat si Rudy at magaan na lamang ang trabaho at mas mataas pa ang kanyang sahod. Ayon sa kanilang amo, kahit si Damian noong nabubuhay pa, ay bilib na bilib siya kay Rudy. At nang makaalis na ang amo, ay hindi sinasadyang narinig ni Rudy ang usapan ng iilang kargador. Narinig niya si Emilio na labis ang reklamo dahil bakit si Rudy ang itinaas samantalang magkasunod lang sila ni Damian na pumasok sa trabaho. Ilang taon na ang nakakaraan. Samantalang si Rudy ay ilang buwan pa lamang ay naging tagapamahala na. Ipinagwalang bahala na lamang ito ni Rudy dahil parte talaga ng trabaho ang ganitong pangyayari. Itututok na lamang niya ang sarili sa kaayusan ng bodega. Kinagabihan, sa kanyang pag-uwi ay may dalang pansit at litsyong manok itong si Rudy. Nagtaka naman si Bing dahil hindi pa naman sahod ng kanyang asawa. Agad ibinalita ni Rudy ang pagkakataas niya sa kanilang trabaho. Laking tuwa naman ng asawa sa magandang balita. Masayang pinagsaluhan ng mag-anak ang masarap na hapunan at ang magandang balita. Habang sa kabilang banda ay may taong naghihimutok ang sarili dahil sa tindi ng pagkadismaya. Kinabukasan, napansin ni Rudy na wala si Emilio sa pagdiskarga
ng mga bigas. Nang tiningnan niya sa talaan ay hindi naman lumiban si Emilio. Kaya nilibot ni Rudy ang bodega at nakita nga niya si Emilio na nakatihaya pa sa mga sako ng bigas. Maayos naman siyang kinausap ni Rudy kung masama ba ang pakiramdam dahil pwede naman itong umuwi at dito magpahinga. Subalit, tumayo lang si Emilio. Walang salita pero matalim ang tingin kay Rudy. Hindi naman binigyan ng pansin ni Rudy ang inasta ni Emilio. Inintindi na lamang niya ito. Lumipas pa ang mga araw hanggang buong linggo na lagi na lamang pasaway itong si Emilio. May mga pagkakataon na huli na itong pumasok at minsan ay bigla na lamang uuwi ng walang paalam. Kaya kinausap na siya ni Rudy sa mahinahong paraan. Ngunit nagalit si Emilio at hinamon pa ng suntukan itong si Rudy. Hindi naman ito pinatulan ng lalaki dahil ayaw niya ng gulo. Nang tumalikod na si Rudy ay bigla siyang binato ni Emilio ng pantatak ng mga dokumento na nasa bukana ng pinto. Sapul sa ulo itong si Rudy. Huminto ito sa paglalakad at pinulot ang pantatak at ibinalik sa mesa at muli itong nagtungo sa opisina. Bago ito makapasok sa opisina, ay patawang sinigawan pa siya ni Emilio na isang duwag. Pilit pa rin nagpakahinahon itong si Rudy sa inasal ni Emilio. Simula noong naging tagapamahala na si Rudy sa bodega, ay kada 7:00 na ng gabi nang ito'y nakakalabas. Dahil siya na rin ang nagsasara at nagbubukas kinabukasan sa bodega. Habang naglalakad patungo sa kalsada, ay biglang humarang si Emilio kasama pa ang 3 kargador. May dalang mga pamalo pa ang mga ito at nasa utak na ni Rudy ang balak ng mga ito. Ngunit natawa na lamang ng palihim ang antingero sa binabalak ng 4. Tingnan natin ngayon ang angas mo, Rudy. Bungad na wika ni Emilio. Pare, ayoko ng gulo. Kaya pwede ba? Paraanin niyo na ako nang makauwi na ako. Mahinahong pakiusap ni Rudy. Subalit, dali-daling lumapit si Emilio at hinampas ng pamalo si Rudy. Nailagan naman ito ng lalaki at sumunod pa sa pagsugod ang 3. Ngunit walang kahirap-hirap naman na naiwasan ito ni Rudy. Tumingin lang si Rudy at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. At dahil sa akto ni Rudy ay mas nagalit pa si Emilio. Kaya naman muli nila itong sinugod. Ngunit isa-isa silang pinabagsak ni Rudy sa pamamagitan lang ng pagtulak. Hindi pa rin sumuko ang 4 at patuloy na pinaghampas nila ang nag-iisang si Rudy. Hanggang sa gumanti na si Rudy at pinagsusuntok ng isang beses sa tagiliran ang 4. Naging dahilan upang indahin nilang maigi ang animoy bakal na kamao ng antingero. Agad nawala ng hangin ang 4, kaya hindi na ito agad pang nakatayo. At naglakad lamang si Rudy papalayo. Napagtanto ng 4 kung gaano kalakas itong si Rudy. Ngunit hindi pa rin nagpatinag si Emilio at nagbabalak pa ito ng masama laban sa lalaki.
Kinabukasan ay normal pa rin ang pakikitungo ni Rudy sa lahat, na parang walang nangyaring engkwentro kinagabihan. Labis naman na kinaiinisan ni Emilio. Sa pagbabaliwala nito ay malaking insulto iyon para sa kanya. Buong araw na masama ang tingin ni Emilio dito, na hindi naman binigyan ng pansin ni Rudy. Sa katunayan, walang bahid na pag-iimbot naman kung makikipag-usap si Rudy sa grupo ni Emilio. Nang sumapit ang gabi, ay naging alisto na si Rudy dahil alam niya na hindi siya titigilan ni Emilio. Sa kanyang paglalakad ay biglang sumunggab ng saksak si Emilio sa tagiliran ni Rudy, ngunit agad naman nahawakan ng antingero ang kamay ni Emilio at pinaikot niya ang katawan nito. Bumagsak sa lupa si Emilio at labis na ininda ang likod at ang kanyang kamay. Sa susunod, Emilio, babalian na kita ng buto, wika ni Rudy at iniwan na ang lalaki. Kinaumagahan ay napansin ng amo ang kakaibang kilos ni Emilio, na animoy may dinadaing sa kanyang katawan. Nagdahilan naman ng kargador na nadulas siya sa kanilang banyo, kaya masakit ang likod at kamay. Pinagpaliban muna ng amo itong si Emilio at pinauwi. Bago siya lumabas ng bodega ay nag-iwan ng napakasamang tingin si Emilio kay Rudy. Samantala, may nasipat si Bing sa tapat ng kanilang bahay na isang lalaki na umaaligid. May tindahan kasi sa tapat at doon ito tumambay. Bago iyon sa paningin ni Bing, inakala niya na kapitbahay nila. Hindi pa kasi niya kilala lahat ng nakatira doon dahil sa baguhan pa lamang sila sa lugar. Nang ilarawan ito ni Bing kay Rudy, si Emilio agad ang naisip niya. Pinag-iingat niya naman si Bing at agad isinarado ang pinto. Sinabi rin nito na kailangan isara kapag may kakaiba siyang napapansin sa paligid. Inilahad naman niya na may nakakagalit siya sa trabaho, gawa nga ng kanyang pagtaas dito. 2 araw na hindi pumasok sa trabaho itong si Emilio, at sa pagbalik nito ay ngumiti ito ng nakakaloko kay Rudy. Hindi naman binigyan ng pansin ni Rudy ang kargador. Pagka-uwi niya sa bahay ay nadatnan niyang aligaga itong si Bing dahil ang bunso nila ay tila magkakasakit na naman. Ayon sa asawa, bandang 3:00 ng hapon ay inaapoy ng lagnat ang bata. Nagtaka si Bing dahil bigla na lamang nilagnat ang bata, bagkus masigla pa ito bago ang nangyari. Bumaba naman ang lagnat at sumigla muli, ngunit pagsapit ng 6:00 ay muli na naman itong nilagnat at dito tuluyang nanghihina na. Sa mga sandaling iyon ay tulog na ang bata at may konting lagnat pa. Subalit pagsapit ng 9:00 ay muling inapoy ng lagnat ang bata. Regular naman na pinapainom ng gamot pero ganoon pa rin ang nangyayari. Kaya isinugod na ni Rudy ang bata sa bahay pagamutan. Naiwan naman si Bing at isa pa nilang anak. Naiyak na lamang si Bing sa pag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Mabuti na lamang ay may nagmagandang loob ng kapitbahay. Pinasakay itong si Rudy sa motorsiklo nito habang kalong-kalong ang anak na nasa 3 taong gulang pa lamang.
Halos isang oras din na binuno nila ang kalsadang lupa hanggang sa makarating sa bayan. Parang may bumatok kay Rudy nang sabihin ng doktor na wala silang nakitang sakit sa bata. Bagkus, maayos ang lahat, maliban lamang sa simpleng lagnat. Subalit, napakahina ng bata at halos hinahabol pa nito ang kanyang paghinga. Dito na nakaramdam na hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa bata. Tinanong niya si Nestor, ang kapitbahay na naghatid sa kanila, kung may kakilala ba itong manggagamot o albularyo sa kanilang lugar. Tumugon naman ito at ibinigay agad ang pangalan at lugar ng matandang albularyong Manong Ignacio. Hindi na nag-atubili pa si Rudy at agad inilabas ang bata sa ospital kahit hindi pa pumayag ang doktor na mailabas ito. Pare, ihatid mo na kami doon sa matanda. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Pakiusap ni Rudy kay Nestor. Bandang 12:00 na, habang nasa biyahe pa sila ay muling inapoy ng lagnat ang bata. Sa mga oras na biglang tumataas ang lagnat ng bata, ay napagtanto ni Rudy na maaaring nakulam ang bata. Halos magmura na si Rudy sa hinala ng kulam. Bago mag-alauna ng madaling araw, ay nakarating na rin sila sa tirahan ng matanda. Iniwan na lamang nila ang motorsiklo sa paanan ng bundok dahil hindi ito kayang baybayin ng sasakyan. Agad namang kumatok sa pinto si Nestor at ilang segundo pa ay binuksan na ito ng matanda. Walang ano-ano ay agad silang pinatuloy ng matanda at agad kinuha ang bata. Diyos ko, anong kalapastanganan ang ginawa sa kawawang batang ito? Sambit dito ng matanda. Ayon sa matanda, binarang ang bata ngunit mabuti na lamang ay hindi pa ito inabot ng 24 oras dahil sa lakas ng barang na kumapit rito ay tiyak na ang kapahamakan nito. Nagsimula na sa panggagamot ang matanda. Makalipas ang ilang minuto ay naipalabas nito mula sa tenga ng bata ang isang maliit na bubuyog. Napabuntong hininga na lamang ang matanda matapos nitong isalang sa apoy ang insekto. Isang malakas na mambabarang ang gumawa nito sa anak mo. Ibig sabihin, matindi ang galit nito sa pamilya mo, iho. Ikaw ba'y may nakagalit o nasaktan? Wika dito ng matanda. Inilahad naman ni Rudy ang tungkol sa nakagalitan niya sa kanilang trabaho. Pinag-iingat naman ng matanda ang pamilya ni Rudy. Dagdag pa ng matanda, alam niya na antingero itong si Rudy at uusigin talaga siya ng mambabarang dahil nailigtas pa ang anak nito. Hindi iyon titigil hanggat hindi napipilayan ang kalaban. Pinayuhan naman siya ng matanda na antayin muna ang umaga bago tuluyang iuwi ang bata. Bagkus, magaling na pero mahina pa rin ang pangangatawan nito. Pasado 8:00 na ng umaga nang makauwi itong si Rudy. Nagalak naman si Bing dahil maayos na ang bata ngunit muli itong nakadama ng takot sa natuklasan na binarang pala ang bata. Agad naman kinamustan ni Rudy ang isa pang anak. Masigla naman ito kaya naging panatag na ang ama. Inabisuhan naman ni Rudy ang asawa
tungkol sa pangontra ng barang. Ayon sa matandang albularyo, maglagay ng asin o bawang sa malinis na papel at ilagay sa bulsa at wag na wag aalisin. Isinabit naman ni Rudy sa leeg ng bunsong anak ang medalyon ng San Benito. Hindi na rin nagtagal si Rudy at nagtungo na ito sa kanyang trabaho. Paniguradong nag-aalala na ang amo nito. Mabuti na lang at may susi din ng gwardya ng bodega. Pagpasensyahan niyo na po ako kung nahuli ako sa pagpasok. May isang demonyo kasi ang bumarang sa anak ko. Mabuti na lamang ay maayos na ngayon ang anak ko. Wika ni Rudy sa kanyang amo. Nagpasalamat naman ang amo sa pagkakaligtas ng bata. Habang binabanggit ni Rudy ang mga katagang iyon, ay tumingin siya kay Emilio. Patay mali siya naman ang kargador sa titig ni Rudy. Bago ang pananghalian, ay nilapitan ni Rudy itong si Emilio. Alam kong ikaw ang nagpabarang sa anak ko. Pasalamat ka na iligtas pa ang bata. Pero sa susunod na gawin mo pa yon, babalatan na kita ng buhay, demonyo ka. Mahina ngunit galit na wika ni Rudy. Huwag kang magbibintang, Rudy. Baka kasuhan pa kita. Patawa-tawang tugon dito ni Emilio. Ayon pa kay Rudy, sa 2 araw na pagliban ni Emilio ay umaaligid ito sa bahay. At walang ibang nakagalit si Rudy kundi itong si Emilio lamang. Naging maayos naman ang takbo sa bodega maghapon. Hanggang sa pag-uwi ni Rudy, ay nadatnan niya si Bing na umiiyak dahil ang panganay naman nila ang dinapuan ng sakit. Nagkaroon ito ng malalaking bulutong na may nanapa. Sa nasilayan ni Rudy ay napamura na lamang ito dahil alam niya na barang ang dumapo sa anak. Muling nakiusap si Rudy kay Nestor na ihatid sila sa albularyo. Inabutan niya rin niya ito ng malaking halaga. Habang ginagamot ni Mang Ignacio ang bata, ay nasa labas ng bahay at nakaupo sa itaas na baitang ng hagdanan si Rudy at malalim ang iniisip. Para sa antingero, hinding-hindi niya na ito palalagpasin pa. Humanda si Emilio sa kanyang pagbabalik. Nang matapos ang gamutan, malamang sabay-sabay na binarang ang mga anak at pati ang asawa ni Rudy. Kaya baka ang mangyayari ay mas malala pa ang magiging kalagayan ng kanyang asawa kesa sa mga anak nito. Nakiusap muna si Rudy na iwanan muna ang bata upang balikan ang asawa. Hindi nga nagkamali ang albularyo. Nadatnan ni Rudy ang asawa na nakahandusay na sa sahig habang pilit ginigising ng kanilang bunso. Agad naman kinuha ni Nestor ang bata habang binuhat naman agad ni Rudy ang walang malay na asawa na may mga sugat sa katawan. Iniwan muna nila ang bunsong anak sa bahay ni Nestor dahil hindi nila madadala ang bata sa motorsiklo. Isinugod nila agad kay Mang Ignacio ang asawa ni Rudy. Rudy, iho, mas maiging dito muna ang pamilya mo. Hindi na biro to. Huwag kang mag-alala. Ligtas siya rito. At bilang antingero, gamitin mo ang tangan mo upang matigil na ang mga ganitong pangyayari.
Gaya ng sinasabi ko, hindi ka titigilan at hindi pa huli ang lahat. Kaya kumilos ka na. Wika dito ng matandang albularyo. Labis-labis naman na nagpapasalamat si Rudy sa malasakit ng matanda. Hindi na rin nag-atubili pa si Rudy na dinala na rin ang bunsong anak sa bahay ng albularyo. Bago siya umalis, ay ibinigay ng matanda ang medalyon ng San Benito na mula sa bunsong anak nito. Ayon sa matanda, mas kailangan iyon ni Rudy dahil nasa proteksyon ng matanda ang pamilya nito. Nang makabalik sa bahay ay inabutan pa niya ng pera itong si Nestor. Kahit tumatanggi pa ito ay pinipilit pa rin ito ni Rudy. Batid ni Nestor na walang pakialam si Rudy sa salapi. Nakikita niya sa mga mata nito ang matinding galit. Dahil sa naganap, sa buong gabi ay walang tulog itong si Rudy. Hinintay na lamang niya ang oras ng trabaho. Wala nang pakialam si Rudy sa kanyang trabaho. Ang nais niya ay mapanagot itong si Emilio sa kalapastanganang ginawa nito. Nasa loob na ng bodega ang lahat, maliban kay Emilio. Walang ano-ano, ay agad kwinelyohan ni Rudy ang isa sa kasama ni Emilio at pinaamin kung saan ito nakatira. Tumawa lang ito na tila nang aasar pa. Wala nang salita pa si Rudy. Agad niyang ibinalibag ang kargador at lumagabak ito sa yerong dingding ng bodega. Nilapitan niyang agad ang isa pang kasamahan ni Emilio. Takot na takot ito at kahit hindi na nagtanong si Rudy, ay sinabi nito kung saan nakatira si Emilio. Nanlaki na lamang ang mga mata ng nakasaksi sa ginawa ni Rudy. Umalis na agad itong si Rudy at pinuntahan ang sinasabing bahay ni Emilio. Emilio, lumabas ka dyan. Demonyong hayop ka. Papatayin kita. Galit na sambulat ni Rudy. May lumabas na kapitbahay at nagsabing noong gabi pa ay umalis ang buong pamilya ni Emilio at nagmamadali pa raw. Wala namang ideya ang kapitbahay kung saan nagpunta ang buong pamilya ngunit nabanggit nito na tagapaway itong si Emilio. Mula Pagudpod ay bumiyahe patungong Paway itong si Rudy. Wala man siyang alam sa eksaktong lugar nito, ay handa siyang suyurin ang buong bayan matuntun lang ang katrabaho. Nasa halos 2 oras din ang biyahe papuntang Paway. Agad naman na nagtanong-tanong si Rudy sa mga tao sa palengke kung kilala ba nila si Emilio Malbar. Sa halos kalahating oras na pagtatanong ni Rudy sa kinaroroonan ni Emilio, ay may sumitsit kay Rudy. Biktima ka rin ba ng mga kamag-anak ni Emilio? Tanong dito ng binata. Tumango naman si Rudy. Ayon pa sa binata, binarang ni Tandang Garuda ang ama nito. Si Tandang Garuda ay kapatid ng lolo ni Emilio na isang bantog na mambabarang. Inilahad din ng binata na may 2 kapatid pa si Tandang Garuda na purong mambabarang din. Sina alias Tonying at Dolores. Dagdag pa ng binata na may kapalit ang impormasyon. Kaya naman agad dumakot ng salapi si Rudy ngunit tumanggi ang binata.
patayin mo silang lahat bilang kapalit ng impormasyon. Sinabi naman agad ng binata ang kinaroroonan ni Emilio. At agad na rin lumayo ang binata. Halos magtatakip silim na nang matagpuan ni Rudy ang bahay ni Emilio. May kalakihan rin ang bahay ng mga magulang ni Emilio. Sa hinuwa ni Rudy ay hindi lang iisang pamilya ang nakatira. Pasimple niyang sinipat ang bahay ngunit hindi niya nakikita si Emilio. Kumain muna si Rudy sa isang karinderya na malapit sa bahay ng kalaban. Nasa mataong baryo naroroon ang pamilya ni Emilio. Ni walang bahid na may bantog na mambabarang sa lugar. Habang kumakain siya, ay narinig niya ang iilang usapan na patungkol sa pagbabalik ni Emilio. Naroon daw ito sa bilyaran at nagpapainom pa daw. Biglang nawala ang gana ni Rudy sa pagkain dahil gumuhit sa diwa nito ang galit kay Emilio. Agad tumayo ang antingero at binaybay ang lugar at hinanap ang bilyaran. Agad nasipat ni Rudy si Emilio na masayang naglalaro ng bilyar. May mga nagiinuman din sa labas ng bilyaran. Marahang pumasok si Rudy at agad kinuha ang isang tako na nakasandal sa gilid. Pasimpleng lumapit si Rudy kay Emilio at agad na sinunggaban sa leeg ang lalaki at sinipit gamit ang tako. "Nasaan si Tandang Garuda?" Maiging tanong dito ni Rudy. Agad na alarma ang mga tao sa paligid na purong mga kaibigan ni Emilio. Nagulat man ito, subalit tumawa lamang si Emilio at nagyabang pa na hindi na makakalabas ng buhay si Rudy sa kanilang lugar. "Kung ayaw mong sabihin sa akin kung nasan ang hayop mong kamag-anak, ay siya ang papalapitin ko sa akin." Dagdag na wika ni Rudy. Nagkaroon ng rambulan sa loob ng bilyaran. Isa-isang binugbog ni Rudy ang sinumang sumugod sa kanya. Ilang beses na rin napalo ng tako, bote at kung ano-ano pa si Rudy ay tila baliwala lamang ito sa kanya. Bagkus, tumitilapon ang mga kalaban sa labas ng bilyaran. Parang toro na nagwala ang antingero sa lugar. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Rudy ay nasipat niyang tumatakas si Emilio. Ang dalawang kalalakihan na humarang sa kanya ay sabay itong iniangat at ibinalibag. Naghabulan sina Emilio at Rudy hanggang umabot ito sa tahimik na lugar. Napatigil si Rudy dahil may matandang lalaki na nakatayo sa daanan at sa likod nito ay si Emilio na nakangisi. "Katapusan mo na, Rudy." Pagtawang wika ni Emilio. Si Tandang Garuda nga ang matandang nakatayo sa harapan ni Rudy. Nakatigil lamang ito habang hawak ang baston sa dalawang kamay. Ilang segundo pa ay tumalikod ang matanda at may dalawang matanda pa na sumulpot at humarang sa daanan. Sila na marahil ang mga kapatid ni Garuda na sina Tonying at Dolores. Nakangiti ang mga ito na may itim na mga ngipin. Lalong-lalo na si Dolores na animoy hukluban dahil sa itsura nito. Matapos ang konting diskusyon ay nag-umpisa ng
Magpakawala ng mga insekto si Tunying habang tawa ng tawa naman si Dolores na umupo sa ilalim ng kahoy. Sa pagsugod ng mga insektong lumilipad ay pinagpapalo lamang ito ng kamay ni Rudy. Dahil sa ginawa nito ay tila nainis itong si Tunying habang pinagtatawanan ni Dolores. Kaya naman agad nag-usal ang matanda, subalit bigla itong sinugod ni Rudy at inundayan ng mga suntok. Ang pagtawa ni Dolores ay napalitan ng labis na pangamba. Nagmistulang puno ng saging si Tunying na pinagsusuntok ni Rudy at walang kalaban-laban. Nagpakawala naman ng mga bubuyog si Dolores na agad dumapo sa balat ni Rudy. Dahil dito ay nabaling ang atensyon ng antingero sa babaeng mambabarang. Hinawi ni Rudy ang mga bubuyog na nakadikit sa kanyang katawan. Ang buong akala ni Dolores ay matagumpay na naisalin ng mga insekto ang lason. Ngunit dumikit pala ang mga iyon at nawalan na ng buhay. Dito na napatras si Dolores dahil sumusugod na ang antingero. Habang papalapit sa kanya si Rudy, ay ramdam nito ang proteksyon ng medalyon. Hindi na nagdalawang isip si Rudy at agarang inihampas niya ang matanda sa puno na bumali sa leeg nito. Muli niyang binalikan si Tunying at walang awa na tinadyakan ng paulit-ulit hanggang sa nahimatay ito. Hinawakan ni Rudy ang ulo nito at biglang pinihit na naging dahilan sa kamatayan ng mambabarang. Sa pagtayo ni Rudy ay agad siyang tumilapon sa pagbagwis ng baston ni Garuda. Inulit pa ito ng matanda at animoy basahan si Rudy na tumitilapon sa bawat pagbagwis ng baston nito. Inilabas na ni Rudy ang medalyon at bahagyang natigilan ang matanda. Sa pagkakataong ito ay hinugot na ng antingero ang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Habang hinahawakan ito ang medalyon at nag-uusal. Batid ni Rudy na hindi makapag-usal ng maayos ang matanda. Hayop ka, Emilio. Ang sabi mo walang tanga ng lalaking ito. Sambit dito ni Garuda. Nasipat naman ni Rudy na nakakubli lang pala sa puno si Emilio at agad na rin itong tumakbo ng mabilis. Hinubad na ni Rudy ang medalyon at mahinang inampas ito ng itak habang nag-uusal. Sa bawat pagtama ng itak sa medalyon ng San Benito ay isang sugat naman ang natatamo ni Garuda. Umaatungal na ang matanda sa mga sugat na bigla na lamang sumusulpot sa iba't ibang parte ng katawan nito. Napapatras na ang matandang mambabarang at lalong tumindi ang pag-uusal ni Rudy. Hanggang sa nabitawan na ng matanda ang baston, dito na kinuha ni Rudy at tuluyang binali. Hawak na ni Rudy ang kalahati ng baston ng matanda na nakalapat sa medalyon. Sa paglapit niya kay Garuda, ay agad itinarak sa tiyan nito ang baston. Dito nagmamakaawa na ang matanda habang bumubulwak ang dugo sa bibig. Bakit? Naawa ka ba sa mga pinaslang mo? Naawa ka ba sa pamilya ko? Papatayin kitang demonyo ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Sambit ni Rudy at biglang tinaga nito ang liig ng matanda na agarang humiwalay sa ulo at nagpagulong-gulong sa lupa. Nang mapatay na ni Rudy ang tatlong magkakapatid na mambabarang, ay sumugod na rin siya sa bahay ni Emilio. Aktong papalabas pa lamang si Emilio sa bakod kasama ang sariling pamilya, ay sinalubong na siya ni Rudy. Bit-bit ang ulo ni Garuda. Naghiyawan naman sa takot ang iba pang kamag-anak ni Emilio na nasa labas ng bahay. Sandali kaibigan, pag-usapan muna natin to. Pagmamakaawa ni Emilio habang pinapabalik ang pamilya sa loob ng bahay at ibinababa na rin ang mga kagamitan ng mga dala nito. Hindi kita kaibigan, pinabarang mo ang pamilya ko. Sambit dito ni Rudy. Diyos ko po Rudy, maawa ka naman sa mga anak ko. Ang liliit pa nila. Lumuluhod habang sinasambit ni Emilio. May gana ka pang banggitin ng Diyos? Sambulat dito ng antingero. Magsasalita pa sana si Emilio. Ngunit itinarak na ni Rudy sa dibdib ang itak. Akmang lumapit ang iilang kamag-anak ni Emilio na galit habang ang asawa at mga anak ni Emilio ay nag-iiyakan na. Batid ng antingero na may alam sa kaliwa ang mga kamag-anak nito at isa-isang nag-usal na matalim ang titig sa kanya. Kinuha ni Rudy ang medalyon at itinapon ito sa mga ito. Biglang nagsipulasan at pumasok sa loob ng bahay at nagtago. Mrs., napakahayop ng asawa mo. Kaya pasensya na kung wawakasan ko na ang buhay nito. Sambit ni Rudy at biglang binunot ang nakatarak na itak sa dibdib ni Emilio at dito na tuluyang bumulwak ang napakaraming dugo na agarang ikinamatay ni Emilio. Matapos nito ay pinalabas niya na ng bakod ang mag-ina. Habang nagkukumpulan na ang mga kapitbahay sa labas, winasak at pumasok sa loob ng bahay si Rudy at pinagtataga niya ang lahat ng naroroon sa loob. Kitang-kita ng mga tao ang mga nagtatalsikang mga dugo sa loob ng bahay. Tinatayang nasa 9 na katao ang nasa loob nito. Nilisan ni Rudy ang bahay na natutupok na sa apoy. Nahawi ang mga tao sa pagdaan ni Rudy. Sinenyasan niya ang isang lalaki na nakaangkas sa motorsiklo at inutusang ihatid siya sa sakayan ng bus. Hindi na nakatanggi pa ang lalaki sa takot kay Rudy. Habang umaandar na ang motorsiklo, ay nadaanan ni Rudy ang binatang nagbigay sa kanya ng impormasyon. Nakangiti ito at nabasa niya sa bibig nito ang salitang, "Salamat." Kung babalikan natin ang kwento ni Rudy Boy, ang dahilan sa pag-alis niya ng bigan ay ang magaspang na pag-uugali ng kanyang mga biyenan. Kung naging mabait at tinanggap lang sana nila ang kalagayan ni Rudy Boy, ay malamang maayos pa silang namumuhay na magkakasama. Hindi lingid sa atin ang hindi pagkakaintindihan ng biyenan at manugang. Sana matuto tayong tanggapin ang isang tao na maayos naman na pumasok sa ating buhay. Samantala,
Ang pagkainggit ni Emilio sa katrabaho ay nagdulot ito sa kanya ng kapalaunan at naiwang ulila ang kanyang mag-ina. Hindi rin naman natin masisisi si Rudy dahil bilang padre de pamilya ay obligasyon niya na pangalagaan ang sariling pamilya at obligasyon rin niya na pangalagaan ang mga tao bilang isang antingero. Okay, so yon, hanggang doon na lang yung kwento, kabaryo, no? Sana may napulot kayong aral sa pinadalang kwento sa atin ni Rudy Boy, no? Bali, yon, grabe. Una pala sa lahat, sana naging okay pa rin yung paglalahad ko sa inyo. Alam nyo, nahihirapan ako habang nagna-narrate kasi sobrang sakit ng ulo ko at alam niyo yung parang kinakapos tayo ng hininga. Kasi nga, may sipon na, natuluyan na yung sipon saka yung lalamunan natin sa ubo. Bali, kinulang yung 2 litro ng tubig habang nagnanarrate ako. Kaya, pansin nyo, may time na maganda, may time na garalgal, no, sa narration natin ngayon. Sana, maintindihan nyo yun. Yun lang naman, kasi hindi pa okay. Ewan ko, biglang lumala yung sipon natin. Pero, sana sa mga sunod na upload, okay na. Tapos, yun nga, yung kwento ni Rudy Boy, no? Grabe. Paano ko ba explain to? Isa lang naman kasi nakikita kong pinaka parang point of view na nung kwento nito eh. Kumbaga, yun nga sa mga abuelo, no? Sa biyanan, manugang yan. Alam naman natin na laging issue na yan sa atin, sa pagiging Pinay natin, no? Talagang ano na yan, hindi lang naman tong si Rudy Boy yung may karanasan yan. Marami pang iba. Yung iba nga, namimedya pa, di ba? So, alam nyo naman yan kung ano yung tinutukoy natin. Away ng mga biyanan, manugang, no? So, yun, hindi, sa bagay, hindi ko naman masisisi yung nanay at tatay ni Bing. Kasi nga, unang salpak kumbaga ni Rudy Boy, kargador, no? Kahit naman, hindi ko naman inaano na hindi marangal. Ako naranasan ko rin maging kargador, no? Ayan, legit yan. Kumbaga, syempre, parang, teka lang, kasi inano ko yung anak namin, tas ganyan na. Diba, may ganun eh. Hindi naman ewan ko, pero ako hindi naman ako against sa ganun. Kaya may ganun, hindi naman natin masisisi mga kabaryo, diba? Saka, yun nga, ang maganda lang ditong ginawa ni Rudy, talagang pinatunayan niya, yun naman talaga dapat, no? Pag alam mong, syempre, hindi mo naman kaaway ang biyanan mo o kung sino pa man na sa side ng asawa mo, basta nagkakaunaman kayo, ang pinakamagandang sagot na lang dyan is, yun, yung ginawa ni Rudy, no? Ipakita niya na kaya niya na hindi porket kargador ako, ganito lang. Syempre may pangarap din ako. So yun, sinipagan niya, inayos niya ng inayos hanggang sa yun, nakapagbukod naman sila ni Bing. Diba? Yun nga lang, ito naman yung isang problema sa trabaho. No? Marami talagang, alam niyo na, naiinggit, no? So, hindi naman natin maalis yan mga kabaryo kasi tayo mismo naranasan natin yung ganyan, no? Alam niyo, masama rin naman yan kasi nga ewan ko lang dito kay Emilio kasi ang hindi ko lang kasi magets sa mga ganong klase ng tao kagaya niyan kay Emilio, hindi niya na lang inayos yung trabaho na nauna naman pala siya kay Rudy, no? So dapat inayos niya na lang. Sa ganyan kasi pumapasok yung parang magpapakampante tayo, no? Kasi, ay hindi, matagal na ako rito eh. Chill-chill na lang, pwede na akong, gaya nung ginawa ni Emilio, natutulog sa, etong si Rudy kasi, yung eagerness nito na maging okay siya, yung pamilya niya,
talagang trinabaho niya, sinipag. Kaya talagang busisi kung busisi yung nangyayari kay Emilio. Yun nga lang, humantong pa sa, alam niyo na, hindi naman alam ni Rudy na bantog na mambabarang, no? Hindi ko lang alam kung, pansin niyo wala namang aswang, di ba? Ayun, wala. Ang hindi ko alam kung sino tong matanda na nandoon sa burol ni Mang Damian, no? Hindi ko alam kung sino yun. Ah, yun ang parang questionable sa akin. Pwedeng si, ano ba to? Si Dolores, si Tunying, o si Garuda, no? Grabe. Isipin mo, 3 bantog. Ginanon-ganon lang ni Rudy. Tapos ang gamit niya, bato omo, saka medalyon ng San Benito. Diba? Hindi ko alam Feeling ko, malalim yung aral nito ni Rudy. Hindi lang talaga nailahad dito. Kasi, hindi ko naman sinasabing mahina. Ay yung dalawang yun. Isa sa pinakamalakas na tangan, no? Omo, saka Benito. Kumbaga, pangkalahatan na yan, no? Tagaliwas, pangontra, sagradong kabal ang ibibigay sa ng mga yan. Pero di natin alam kasi nga, biruin mo yung insekto, talagang may lason. Hindi man lang siguro nakabutas sa balat ni Rudy yung mga yon, no? Yun. So, yun lang naman. The rest ng, kumbaga, overall kwento, wala nang masasabi, napakaganda. Yun nga, yung shoutout ko, Kabaryo nga pala. Siguro okay lang ba next upload na natin gawin o next pa? Nababasa ko naman yung comment nyo. Bali, magbabackread na lang ulit ako para ma-shoutout ko kayong lahat. Kasi, yan. Talaga, kapos hininga tayo ngayon. So, pinilit ko lang to. Kasi ayokong, alam nyo yun, na wala, trabaho natin to. So, yun lang naman. Sana, yun, supportahan nyo pa rin tong channel natin, pati yung Kwentong Bari 2.0, no? Kayo nang bahala ron. Sa mga bago pa lang din dyan na nakikinig, pwede kayong mag-subscribe, no? Pakinggan nyo kung ayaw nyo. Okay lang naman, marami namang ibang narrator dyan, no? Salamat pa rin, salamat. Wag na tayong mag-hate sa mga kapwa natin, no? Maging mabait lang tayo, agayin ni Rudy. So, yun. Yun, sana may napulot kayong aral sa kwento ngayong araw. At hanggang dito na lang muna, mga kabaryo, no? Bawi ako, promise, sa susunod na upload. Sa ngayon, ito lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.